Ay, ito pala yung stock ng CB400 natin na Showa shock. At ito yung rinibuild ko na tumagas. Saan yung may tagas? Ito. Tumagas at saka pangit na yung play. So ginawa ko, pinalitan ko ng rear shock ng Roser 180. At ngayon ite-testing natin. Yung Roser 180 pala, pareha sila ng spring. Tapos yung bakal dito, yung safety nya, medyo maliit konti yung sa Roser. At itong haba dito, medyo mas maiksi yung Roser. At saka 12.5 yung sukat ng Roser. At ito naman 13.5. So mas mababa ng 1 inch. At itesting ko yung yung shock ng Roser. So ito yung motor natin. Pakita ko lang yung yung gulong natin na Corsa tire at saka itong Roser shock. Ito, medyo maiksi siya ng 1 inch, so medyo bumaba yung motor natin. I-try natin yung play nya. At saka dito din sa harap ko is Corsa tire. Tapos meron akong isang upgrade din dito. Ito, bali dalawa yung lifter ko una ito, tapos nilifteran ko ulit ng isa, mataas siya, tapos mas lumapit sa akin, mas maganda yung nya, yung handle nya, tapos mas relax. At lahat na yan stock. Siyempre yung box natin, side box. At testing natin. At ang sprocket ko pala bago din, pati yung chain na itong rear shock nya ay 45. At yung sa harap stock pa din na 15. At pinalagyan ko ng Senlo, malakas yan, na Senlo M5. Siyempre yung posas natin at stock na mga yan. At pinalitan ko din ito. Ito pang XRM pala to, kasi yung stock nya, yung binili ko sa Shopee na repair kit dito, tawag doon, mabilis masira. So nakadalawa ako. Meron akong nakitang naka Super 4 na naka XRM din, at tinesting ko, okay naman yung nya, kapit nya, kaya niyang i-handle yung dalawang caliper. So ngayon i-testing natin tong rear shock ng Roser 180. At itong upgrade natin sa handlebar riser, mas lumapit sa atin, mas comfortable sa long ride, lalo na alam nyo naman lagi tayong naglo-long ride 13 hours diretso. At talagang napakatibay itong Honda CB400 Super 4 na 1992 model pa. Ito yung official natin, long ride motorcycle na ginagamit natin kasi napakatibay. Grabe ulan. Umulan na naman. Meron kasi tayong bagyo, paalis lang nung bagyong Krising, tapos meron agad atang papasok, kaya maulan. Sana tumila agad to. Wala pa naman tayong poncho. Grabe na, malakas na malayo tayo sa Petron, para doon muna tayo magpatila. Dami dito sa gilid, mga motoristang humihinto kaso delikado to pag hindi mapansin ng ibang motorista. Ako, yari, malakas na. Hanap ako ng ayun, meron Shell. Grabe. Daming nagsipaghintuan. Pasilong muna. Grabe Late na naman tayo sa trabaho.
Ganda ng handling nito. Yung bali dalawang handlebar riser to. Ito yung una, tapos ito yung pangalawa. Tapos okay din yung performance na itong tawag dito, pang XRM na brake. Tapos mas malapit na sa akin. At yung seat height ng upuan natin bumaba, sumakto, hindi na nakaganon yung kamay natin. Medyo malapit na siya sa atin, comfortable at hindi na nangangalay. Patila muna tayo ng ulan. Alas 6 na siguro. Hindi ako nakapag-vlog kanina kasi grabe sobra ulan, nababasa yung GoPro. Tapos baka masira. So bigyan ko ulit kayo ng konting review dito sa shock natin. Ayan ito po ay isang Roser 180 shock at plug and play lang dito sa CB400. Sa mga nagbabalak na magpalit ng shock ng medyo mas mababa doon sa stock, ay pwede nang i-consider tong shock ng Roser 180. Ito yung ginagamit ko ngayon na mas mababa ng 1 inches. At napatakbo ko din ng siguro 20 kilometers. At ibahagi ko sa inyo ang performance niya. At least na testing natin ng 20 kilometers. Tuman tayo sa mga humps at sa mga konting lubak. At masasabi ko okay ito para sa replacement dun sa nasiran yung shock. Malambot siya tulad dun sa stock. At yung spring nya kasintaba ng stock na shock. At magandang lumaro. Yung isang Roser 135, nakita ko sa tropa ginagamit niya, kaya nabigyan ako ng idea na magpalit ng shock. Sabi niya sa akin, i-try mo yung Roser na pang 180, mas mababa dito sa shock ng 135. So naghanap ako sa marketplace, nakita ko to. Pakyat okay naman. Bili ko dito 600. 600. Galing pa to ng Cavite. Pinaship natin dito sa Pasay. At napakaganda. Maganda nga sa ito sa mga humps, hindi siya nabibigla, banayad at pagbaba. Try natin long ride. Pag pupunta tayo ng general na car, baka siguro next month. Budgetan muna natin kasi kailangan budgetan muna. Medyo malayo yun, umabot ata ng 125 or 150 kilometers mula dito sa Taguig. At kailangan natin ng budget pang gas at saka pangkain syempre, at pang emergency kasi medyo malayo yung pupuntahan natin. At ito namang handlebar ko dito, dalawang handlebar riser tong ginagamit ko, kaya mataas. Relaxy drive, mas malapit sa akin yung manibela, mas madaling dalhin at napaka-komportable. Mas malapit na sa akin. Mas malapit yung handlebar sa'yo, mas maganda, mas comfortable nga i-drive, lalo na pag long ride. Pinaka matagal kong long ride 13 hours. At nangangalay ako sa pagka malayo sa akin yung handlebar. So bumili ako sa Shopee ng handlebar riser. Bale dalawang handlebar riser tong ginamit ko. Siguro mula dun sa stock meron akong naipatong na 3 inches. At napakaganda ng handling niya.
Talagang long ride ready itong motor natin. At syempre yung Zenlo na ilaw natin na napakalakas, yan kinabit ko dito. Sarap i-drive. Lambot ng shock eh. Try natin dito sa humps. Okay naman, di sumayad. Isa pa. Pero pang isang humps, ito mas mataas. Mas mataas yun. Sumayad. Ito. Oops. Ay, hindi. Sumasayad siya pag mataas yung humps. Pero pag yung ganito lang, ayan, hindi naman. Yung talagang mataas na humps, doon siya sumasayad. Unlike doon sa stock na talagang kahit sa mataas, hindi siya sumasayad. Dagdag pa ng ating gulong na Corsa tire na oversize dual sport. Medyo tumaas siya ng siguro kulang-kulang half inch. Kasi nung nilagay ko yung gulong sa likod, yung Corsa tire, tumaas siya eh. Tingkayad ako. Tapos ganun din dito sa harap. Nakatulong din yun sa pagtaas ng motor natin. Pero siguro okay na ako dito sa shock ng Roser 180. Tignan ko kung maganda, magtagal dito sa kaya niya, kung kayanin niya yung bigat dito sa bigat ng CB400 natin. Pag kinaya, mas maganda. Yun yung gumawa ng aking ilaw. Tapos nag-rewire. Doon ako nagpagawa. Tropa natin. At ito palang gamit ko din dito sa rear brake, front brake pang RS125. Kasi yung ano ko, brake master ko, yung repair kit nya pumutok. Galing sa Shopee ulit at Lazada. So may nakita ulit ako dito sa naka Super 4 din na gumagamit ng XRM. Sabi niya maganda daw. Tapos tinesting ko, okay naman, kaya niyang i-stop yung motor. Parang mas maganda nga eh yung stopping power na kumpara doon sa stock na replacement yung repair kit niya. Yun ano siya eh, yun diba? Malakas yung stopping power niya. Tignan nyo tong ilaw ko, yung Zenlo N5 pala tong ilaw ko. Yung voltmeter natin 12.1 pag naka low, pag naka high 12.1 pa rin, 12. Bumababa siya. Medyo mataas kumonsumo tong Zenlo M5 100 watt. Pero malakas pag gabi. Na-try ko sa Pililya doon sa Rizal. Talagang kitang kita mo yung daanan, napakaliwanag. At yun naman yung gusto natin. Kasi nung bumiyahe ako sa Ifugao, wala tayong ilaw. Grabe, napakadelikado, lalo na sa mga lubak. Kailangan talaga pag lagi kang naglo-long ride ay maganda yung ilaw mo at saka kondisyon. Nakakabit ng maayos. Okay naman sa atin, maganda yung pagkakabit. At yun. Thank you. Try nyo yung Roser pagka nasira yung Showa shock nyo. Maganda naman dito may mga lubak dito, di kita sa camera eh. Ito lubak, napaka smooth, napakalambot.
lalo na pagka ay thank you. Ulan, basa ako eh. Thank you. At ang kagandahan pala na itong CB400, yung radius ng kanyang manubela, itong ano, turning, yung manubela niya, yung radius niya, pag inikot mo, malaki yung ano niya, unlike sa iba na limited yung pagliko. Ito talagang todo eh, parang underbone. Tapos medyo bumaba pala yung seat height ng ano, CB400 natin. Mas bumaba yung seat height niya. Nabubuhat na natin eh. Ang nagbago itong seat height niya. Ayan, bumaba yung seat height niya. Okay na siguro yan. Yan. Sana tumagal yan. Kaso yung isa parang may leak. Niloko ako ng seller, sabi niya walang leak. Ayun pala meron. At yung box natin, napakahalaga yan sa pagbiyahe. At talagang napakatibay itong CB400 natin. Kulang na lang ng change oil, tsaka na lang natin i-change oil. Tahimik pa eh. Yan, punasan natin dito para hindi makapasok yung tubig. Yan, okay na. Thank you, thank you.